Pasko si Kristo, araw-araw susunod tayo, at pagkasusunod tayo araw-araw kay Kristo, ay magkakaroon ng kapayapaan ng ating buhay. Mawawala yung lasing, drugs, mawawala yung sugal, mawawala yung mga kung ano-anong masasama sa buhay ng tao. Yan ang aming Pasko, yung Kristo, yung kanyang aral, yung kanyang turo, yun ang nagbibigay ng Pasko o ng kapayapaan sa tao. Tandaan mo ang kahulugan ng Pasko, kapayapaan. Pax, Pasqua, Paz. Ang kahulugan niyan iisa, kapayapaan. Si Kristo yan, nagbibigay ng kapayapaan sa tao pag sumunod tayo sa Kanya. Yan ang pagkakaiba natin. Yung Pasko nyo, petsa. Ang Pasko namin si Kristo. Napakamali po. Parang iniinsulto mo si Kristo. Inilagay mo yung birthday niya sa birthday ng Diyos-Diyusan ng mga Romano. Napakamali pong aral niyan, kapatid. Kaya lang, hindi naman kami tutol na magdiwang kayo ng kapanganakan ni Kristo kung gusto nyo. Kaya lang, mali po yung petsa. Yung petsa, tinaon sa pagdiriwang ng paganong Roma. Yun pong paganong paniniwala na ang kinikilala nilang Diyos, hindi si Kristo. Eh doon kayo nakikidiwang pag December 25, nakakalungkot din. Sa hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos sa Biblia, itataon mo yung pagdiriwang mo ng birthday ni Kristo sa pagdiriwang ng Diyos-Diyusan ng mga paganong Romano, eh nakakalungkot. Birthday ng paganong paniniwala, yung kanilang Diyos ng pagano. Doon itinapat. Sabi ng Encyclopedia Catholica, yan ay ginawa lang noong 330 AD. Pero nung mga unang ginagawa nila yan, 6 ng Enero. Kaya naglipat lang sila ng December 25. Parehong mali. Hindi rin naman January. Dilipat sa December. Hindi rin naman December ang pagkapanganak ni Kristo. Yan pong aral na yan ay imbento. At may insultong kasama yan. Itinaon sa pagdiriwang ng piyesta ng Diyos ng pagano. Yan po ang insulto dyan. Kaya nasa sa inyo po, kapatid, kung naniniwala kayo, hindi naman namin kayo pinipili. Pasko yung mga ang dating daan, di ba? Ang bilis nating silang husgahan na ay walang Christmas light, ang dilim ng bahay. Siguro iglesia yan, wala yung Pasko. Oy, walang Christmas light dito. Ang dilim ng bahay, oh. Wala yung Pasko, hindi nagpapasko yan. Mga ang dating daan yan. Madali tayong mag-judge na wala silang Pasko. Pero baka nga may mas Pasko pa sila kaysa sa atin. Kasi kahit madilim ang bahay nila, kahit wala silang Christmas light, merong pagmamahal at pagpapatawad sa loob ng kanilang tahanan. Amen? Kahit gaano kaliwanag ang buong bahay nyo, punong-puno ng Christmas lights, kung ang loob ng tahanan, puro pag-aaway, puro alitan, walang Pasko ang mangyayari sa inyo. Kahit gaano man karaming handa ang ihain mo sa lamesa mo sa December 25. Kahit gaano karaming lechon, kahit gaano karaming hamon, kahit gaano karaming regalo ang merong ka sa bahay nyo, wala kang Pasko kung wala kang pagpapatawad sa puso mo. Amen? Walang magpapasko ang mga taong may galit sa puso. Hindi magpapasko ang mga taong may sama ng loob, nagtatanim ng galit